Alright, buenos dias mga bay. Welcome tayong lahat dito sa merkado ng Bago City. Sa laki ng merkado na to, meron na naman tayong pag-uusapan dito sa channel natin na purong Filipinoy. Marami na naman akong nakausap na taga rito tungkol sa syudad na to. So, ikikwento ko na lang sa inyo kung ano ang istorya sa lugar na to habang sabay-sabay natin ikutin itong merkado ng Bago City. Sabi ng mga taga rito, kilala daw ang syudad na to bilang home of historical and natural treasures at maraming mga contribution sa kasaysayan ang ibinigay ng syudad na to. Hindi lang sa buong Negros Island kung hindi pati sa buong Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kilala ito sa mayamang tanawin ng flora at fauna na sumusuporta sa reputasyon nito bilang destinasyon ng ecotourism. Ang karagatan ng syudad na to ay tahanan ng isa sa 3 kilalang populasyon ng mga dolphins sa buong Pilipinas. Kasama ang iba pang populasyon na matatagpuan sa Guimaras at Palawan. Ngunit kamakailan lang, inuulat ng mga eksperto sa Blue Oceanic na medyo nanganganib daw ang populasyon ng mga kawawang hayop na to, kung baga nalagay sa critically endangered ang mga dolphin dito. Kaya sana maaalerto ang mga tagapagpangasiwa dito at hindi lang yun, kailangan ito ng agarang pagkilos sa lahat ng mga opisyal or kung pwede, isang nationwide approach sa lahat ng mga environmentalists, mga Coast Guard, mga estudyante, mga Marines, Navy at iba pang sangay ng ating gobyerno upang mapangalagaan ang kalagayan ng mga hayop na to na naghahanap buhay sa ilalim ng dagat mga bay. Ngayon pag-uusapan naman natin ang kasaysayan nito. Sabi nila, nagsimula ang Bago noong September 6, 1571 nang ibigay ng Kastilang adelantado na si Miguel Lopez de Legazpi ang lugar bilang encomiende sa isang Kastila na nagngangalang Juan Gutierrez Cortez. Noong panahong iyon, ang komunidad sa pasensya na nabulol ako dito mga bay, binubuo pa rin ng maliit na kumpol ng mga naninirahan sa tabi ng pangpang ng isang malaking ilog na kalaunan ay nakilala bilang Ilog Bago. Ang enkomendero noong panahong yun ay pinagnangasiwan ang spiritual at social economic na pangangailangan ng mga katutubo sa mga pamayanan. Noong taong 1575, ang pamayanan ay inilagay sa ilalim ng mga evangelical na pagbisita ni Padre Jeronimo Marin, isang paring Agustino na namamahala sa Kristyanismo ng mga katutubo sa Binalbagan mula noong 1572. Si Padre Marin sa kanyang pagdating sa komunidad ay nagdiwang ng kapistahan ni San Juan Bautista na kalaunan ay magiging patron ng lugar. Tradisyonal na itinala ng mga misyonaryong Espanyol at mananalaysay noong panahong iyon ang pagkakatatag ng pueblo o bayan na kasabay ng kapistahan ng isang santo. Itinala lamang ng kasaysayan ang 1575 bilang taon kung kailan itinatag ang Bago, kaya't ang eksaktong buwan at araw ay nabanggit na lamang na tradisyonal dahil sa kagagawan ng mga Kastila. Sinuportahan din ng mga taga Maynila, taga Cebu at taga Binalbagan ang mga pitsa ng kanilang pagkatatatak sa parehong kontekstong pangkasaysayan. Sa makatuwid, ang logical na konklusyon na ang Bago City ay opisyal na itinatag noong June 24, 1575. Tungkol sa kung paano nakuha ang pangalan ng komunidad, ayon sa manuskrito ng isang Espanyol ng isang historia na si Diego Lopez de Povidano na nagtrabaho sa library ng University of San Carlos sa Cebu City, ayon sa kanya, ang komunidad ay ipinangalan sa isang malaking puno na tinatawag na Bago kung saan namatay ang isang katutubong prinsipe na nagngangalang Mapaji. Ang isa pang makasaysayang bersyon ay nakuha daw ng lugar ang pangalan nito mula sa isang palumpong na tinatawag na Bago-Bago na noon ay namamayagpag at lumalago sa tabi ng mga pangpang ng ilog. Mula sa taong 1575 hanggang sa pagkatapos ng ika-16 na siglo, walang konkretong kasaysayan na ulat na isinulat tungkol sa pamayanan. Muling pumasok ang Bago sa makasaysayang eksena sa unang bahagi ng ika-17th century. Isang grupo ng mga naninirahan sa tabi ng pangpang ng Bago River ang dumagdag sa magulong kasaysayan nito. Ang pagdating ng mga settler na ito ay nagresulta sa isang malaking nayon na may kakayahang magsariling pamamahala sa mga sumusunod na taon.
Ang mga inapo ng mga sikler na ito ay nagpetisyon sa mga otoridad ng Espanya na ideklara ang kanilang nayon bilang isang bayan at pangalanan itong Bago. Kabilang sa mga nagpetisyon sina Manuel Sitchon, Gregorio Varela, Paulino Torres, Jacinto Araneta, Clemente Celes, Mariano Gonzaga at Fernando Villanueva na ang mga ninuno nila ay nagmula pa sa bayan ng Mulo, Iloilo. Ang nasabing petisyon ay pinagbigyan ng mga otoridad ng Espanya noong taong 1800s, kung kaya opisyal na matamo ng Bago ang katayuan ng isang bayan sa panahong iyon. Sa pagitan ng mga taong 1800s hanggang 1898, ang mga naninirahan sa Bago ay kabilang sa mga lubhang nagdusa sa ilalim ng paniniid, kawalan ng hustisya at pang-aapi ng mga Espanyol. Ang kalagayang panlipunang ito ay humantong sa isang malaking pag-aalsa noong November 5, 1898. Nang sa araw na iyon, si General Juan Anacleto Araneta ay nagrally kasama ang mga kanyang katauhan sa pakikibaka para sa kalayaan. Ang makasaysayang pangyayaring ito ay naitala sa isang historical marker na matatagpuan sa Plaza ng Bago na may mga sumusunod na inscription: Republika de Negros. Sa plaza na ito ng Bago ay ipinokramla ang Republika de Negros ng revolusyonaryong lakas sa pamumuno ni General Juan Anacleto Araneta, November 5, 1890. Sinaksihan ni Ananias Jokno, kinatawan ng Central Revolutionary Government. Kinilala ng republikang ito ang autoridad ng unang republika ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Kasama ni General Aniceto Lacson na namumuno sa mga puwersa sa Talisay, nagawang pilitin ni General Araneta ang pagsuko ng garison ng mga Espanyol sa Bacolod, kaya natuldukan ang soberanya ng Espanya sa lalawigan. Kaagad isang cantonal revolutionary government ang itinatag na kung saan si General Juan A. Araneta ang naging kalihim ng digmaan. Noong 1897, si Honorable Federico Mati ang naging mayor ng Bago sa unang halalan pagkatapos ng paglaya noong 1898. Si Honorable Ramon del Castillo ang naging unang nahalal na pangulo ng munisipyo na nagsilbi sa ganoong kapasidad ng bagong sistema hanggang sa taong 1900s. Noong buwan ng Abril 1901, dumating ang mga Amerikano at nagtatag ng isang pamahalaang sibil sa lalawigan ng Negros Occidental na ganap na nagpawalang bisa sa revolusyonaryong pamahalaan ni General Araneta. Ang Bago ay isa sa mga bayan na inilagay sa ilalim ng kontrol ng mga Amerikano. Gayunpaman, pinahintulutan ang mga opisyal na Pilipino na pamamahalaan ang munisipalidad. Sa makatuwid, ang mga sumusunod na alkalde ng Bago City kasi itong Bago kasi mga bay, no? Ibang klaseng ang pangalan na syudad ito. Pero sabi nila, naging tuta ng mga Amerikano ang mga taga rito hanggang sa pagsiklab ng World War II, December 7, 1941 mga bay. Sa ngayon mga bay, ito lang ang mga istorya ang natatandaan ko na ikinikwento sa mga taga rito. Kaya sa ngayon, ito lang muna ang isi-share ko sa inyo. Pero darating ang araw na dagdagan pa natin to kung babalik pa ako dito mga bay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga merkado na pupuntahan natin. Hanggang dito na lang po at God bless sa ating lahat mga bay.